Paano nga ba talaga lumalago ang isang tao, lalo na kung galing sa matinding kahirapan? Tara, alamin natin ang kwento ni Mario. Isang kwento na magpapatunay kung paanong ang pananampalataya at pagtitiis ay kayang baguhin ang lahat. May pag-asa pa ba para sa atin? Yan yung tanong na laging bumubulong kay Mario noong bata pa siya. Isang tanong na, alam mo yon, galing talaga sa pakiramdam na parang wala ng pag-asa. At dito mismo, sa tanong na yan, nagsisimula ang lahat. Okay, so silipin muna natin kung saan ba talaga nagsimula ang lahat. Para sa marami, baka ordinaryong buhay lang to. Pero para sa pamilya ni Mario, isa itong araw-araw na laban para mabuhay. Isipin niyo to, yung bahay nila, isang maliit na barong-barong sa tabi ng ilog. Kapag umuulan, tumutulo yung bubong na yero. Kadalasan, ang hapunan nila, lugaw. Yung sapatos niya, butas-butas na. At yung laging naririnig niya sa magulang niya tuwing mahihingin siya, "Anak, wala tayong pambili niyan." Grabe, 'di ba? Ito yung realidad na kinalakihan ni Mario. Pero alam nyo, sa gitnang lahat ng kulang, may isang bagay na hinding-hindi naagaw sa kanila. Parang isang binhi ng pag-asa na maingat na itinanim sa mga puso nila. Pakinggan nyo to, bawat gabi, yan ang dasal na pinungungunahan ng nanay ni Mario. Panginoon, kahit wala po kaming marami, naniniwala kaming maglalaan ka sa amin sa tamang panahon. Turuan niyo po kaming magtiwala. Ito yung naging pundasyon nila. Isang panalangin na punong-puno ng tiwala kahit na ang sitwasyon nila ay sobrang hirap. At itong verse na to, ito yung talagang tumatak sa isip at puso ni Mario. Yung pangako mula sa nanay niya na, "Anak, ang tunay na paglago, hindi yan nagsisimula sa dami ng pera, kundi sa pusong marunong magtiwala." Dito na talaga naguugat lahat ng determinasyon niya. Ngayon, samahan naman natin si Mario sa isang panahon kung saan lalo pang sinubok yung pananampalataya niya. Kasi pagtuntong niya ng high school, dumating yung mga pagsubok na mas mabigat, mas masakit. Dumating sa puntong nasabi niya to sa nanay niya, "Ma, siguro mas okay kung hihinto na lang ako sa pag-aaral. Magtatrabaho na lang ako." Yan yung nangyari nung nagkasakit yung tatay niya. Naramdaman niya yung bigat ng buong mundo at naisip niyang isuko na lang yung sarili niyang pangarap para sa pamilya. Pero hindi siya sumuko. Pumunta siya sa kapilya. At doon, sa isang tahimik at taus-pusong panalangin, isinuko niya lahat ng bigat na nararamdaman niya. At pagkatapos noon, parang nagbago lahat. Pinagsabay niya yung pag-aaral at kung ano-anong trabaho, tiniis niya yung mga nangungutya sa kanya at kumapit siya ng mahigpit sa isang pangako na sa tamang panahon, may aanihin din siya. At dito na dumating yung isa sa pinakamabigat na desisyon sa buhay niya. Pinapili siya ng pagkakataon, yung pera para sa tuition niya o yung gamot na pwedeng magligtas sa buhay ng tatay niya. Kinabukasan niya, laban sa buhay ng tatay niya. Grabe, di ba? Isang imposibleng pagpipilian. At ang pinili niya, yung pamilya niya. Masakit, pero binitiwan niya yung pangarap niya. Para sa kanya, tapos na ang lahat. Umuwi siyang umiiyak, dala-dala yung pakiramdam na bigo siya. Pero alam nyo, madalas kung kailan natin iniisip na katapusan na, doon pala may magsisimulang bagong kabanata. At yun yung nangyari, isang di inaasang biyaya. Sa mismong gabing yon, yung gabi na pakiramdam niya sumuko na siya sa lahat, may isang kumatok sa pinto nila. Isang katok lang. Pero yung isang katok na yon, babaguhin ang lahat. Ang balita, isang scholarship mula sa munisipyo. Napili si Mario para sa isang programa na hindi lang sasagutin ang buong tuition niya, bibigyan pa siya ng allowance para sa mga gamit niya sa school. Ito na yon, di ba? Ito yung sagot sa mga dasal niya at dumating sa panahong akala niya wala ng pag-asa. At dito na niya naintindihan lahat, na bawat hirap, bawat pagod, bawat luha, lahat yon parte pala ng isang mas malaking plano para hubugin yung pagkatao niya. Kasi yung plano ng Diyos, hindi laging mabilis, pero laging tama at laging masa tamang panahon. So ano nangyari pagkatapos nun? Tara, tingnan natin kung paano namunga yung lahat ng pinaghirapan niya. Ito na yung kwento ng kanyang tunay na tagumpay. Tingnan nyo naman tong pag-akyat niya. Mula sa pagiging college student na construction worker at cleaner, naging office assistant siya. Tapos na-promote, naging supervisor, tapos manager, at sa huli, nakapagtayo ng sarili niyang negosyo.
Bawat hakbang, bunga ng walang tigil na pagsisikap at pagtitiwala. Grabe yung pagbabago, no? Yung dating batang walang pambili kahit merienda, ngayon siya na yung nagpopondo ng scholarships. Yung dating tinutukso dahil sa luma niyang sapatos, nakapagpatayo ng bahay para sa mga magulang niya. Yung dating halos sumuko na, ngayon isang buhay na patotoo sa kabutihan ng Diyos. Pero para kay Mario, ito yung pinakamahalagang aral sa lahat. Sabi niya, hindi to dahil magaling ako. Ito ay dahil mabuti ang Diyos. Yan yung puso ng kwento niya. Isang pusong hindi kailanmang nakalimot kung saan siya nanggaling. At paglipas ng maraming taon, naimbitahan siyang magsalita sa isang graduation. Parang full circle, di ba? Isang pagkakataon para ibahagi yung mga natutunan niya sa isang bagong henerasyon. At ito yung naging mensahe niya. Ang ganda. Sabi niya, ang paglago daw ay parang isang binhi. Kailangan dumaan sa init, sa ulan, sa bagyo. Pero habang tayo ay nagtitiwala, may ginagawa pala ang Diyos sa ilalim ng lupa. Inihahanda yung puso natin para sa pag-usbong. So kung ibuod natin, ano ba yung naging susi sa paglago niya? Siyempre, nandyan yung pagsisikap at pagtitiyaga. Pero yung pinakamalaking bahagi, yung pundasyon ng lahat, pananampalataya. At iniwan niya sa mga graduates ang isang napakagandang mensahe. Ang kahirapan ay hindi ang katapusan ng kwento mo. Sa katunayan, simula pa lang yan. Alam nyo, tulad ni Mario, lahat tayo may kanya-kanyang binhi ng potensyal na nakatanim sa atin. Kaya sa pagtatapos nito, iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Ano yung binhi sa buhay mo na kailangan mong simulan alagaan at diligan ng pagtitiwala simula ngayon?